prinumesahan sila para hindi na sila pwede, kailangan magtrabaho for the next 2 years is an exaggeration. No? What I actually told everybody, not only the 4, but the whole 18 plus 7 and plus 10, no? Na kung may problema sa pamilya, pwede kaming magtulungan. No? So that is what we did in the past that we've been together. Tinutulungan namin sila pag may nagkasakit yung kapamilya, tumutulong kami. Pero yung promise na sinabi nilang limpak-limpak na salapi, that is the exact opposite of what I told them. But you offered money? Did you offer financial assistance? Financial assistance pagka may mga nagkasakit sa pamilya. Halimbawa, I can show you several instances, no? Yung tatay ni Manalansan na confined sa ospital, tinulungan ko siya sa hospital bills, no? Yung mag-ina ni Tube, nung na-hospital yung asawa niya, anak niya, nagbayad din ako sa ospital nila, no? So, ganun na tulong. Why do you have to do that? Wala silang ibang matakbuhan. No, I consider them my responsibility because we were together when we agreed to bring out to the fore kung ano yung nalalaman nila tungkol dito sa corruption. What was your stake? Eh, Pilipino ako, ma'am. Mahal ko ang ating bayan. Okay. So, pero yung financial help is only for the sick members of the family. Were there any other instances, attorney, na tumulong din kayo apart from yung mga, halimbawa, medical expenses? Oh, medical expenses, katulad nung nalagyan ng pacemaker yung mother-in-law nung isa, no? So, tumulong ako. Nung naoperahan yung nanay nung isa sa, I think, gallbladder sa Laguna, tumulong din ako. So, ganung nature ng help. Kahit sino naman pwedeng tumulong sa kanila. So, hindi pantay-pantay yung halaga na itinulong mo sa bawat isa sa 18? Oo, kasi yung iba na hindi nabigyan ng tulong, pasalamat sila kasi walang nagkasakit sa pamilya nila. Nakakausap namin yan si Police Master Sergeant Calleja. Si kasama namin dating Marines, si Bunagan. Mark Bunagan. Si Lasaga. Yan yung mga kumukontak sa amin para mag-recant. At saka si Kernel Dominguez. Lahat ng mga ebidensya namin, ipapakita namin. Sir, ano po ba totoo ang ipinot ni Trillanes na wala narapaso ang 4 na marin na bumaliktad? Kaya po bumaliktad po mga yan. Dahil ang prinomeso sa kanila ay mawawala yung mga kaso, mabibigyan sila ng malaking halaga, at sila. Yun yung mga prinomeso sa kanila, ng mga sumuhod sa kanila. Okay, maraming Sir, sinabi po nila sa kanilang interview doon sa mga ABS-CBN, GMA, sa mga TV network, gaano po katotoo yung sinabi nila na dahil daw may promesa si Atty. Levy Baligod kasama po yung kanyang asawa na hindi naman daw po natutupad. Gaano po katotoo yun, sir? Yung sinasabi nilang promeso ni Sir Atty. Hindi po yun totoo. Dahil po sa kaming lumapit sa kanila, lalong-lalo kay Atty. Baligod, upang may lahat ang katotohanan na lantarang korupsyon dito na nangyari dito sa atin. Kami po mismo ang lumapit, hindi po nag-offer sa amin si Atty. Baligod ng mga pera or ano. Kami mismo ang lumapit. Kaya yung sinasabi ng 4 na yan, puro po kasi kasinungalingan po yan. Puro po sinungaling mga yan. Bayaran ko yung 4 na yan. Malilima po sila. Kaya huwag po kayong maniwala sa kanila. Sana yung mga pamilya nyo ngayon, lalong-lalo na ikaw, technical sa voluntate. Ka pa naman na Marines. Pero anong ginawa mo? Nirecruit mo pa yung 3 kasama natin na lumalaban talaga sa katotohanan. Anong klase kang retired na Marines? Kapwa ka namin Marines, pero anong ginawa mo? Sinira nyo yung imahe ng Marines. Kahit nasabihin natin na hindi tayo tawag nito,
yung talagang sinusuka ng Marines. Pero yung puso't damdamin natin, Marines pa rin tayo. Kasi naghihirap tayo eh, lumaban tayo sa bayan. Nagserbisyo tayo bilang sundalo. Tuloy sa Marines. Pa rin tayo. Kaya sabihin nila hindi ka Marines, pero tingnan magka-halongkatan man ng papel sa Marines. Huwag nilang sabihin hindi ka Marines. Kaya masasabi ko lang sa apat, sana yung pamilya nyo, mga kapitbahay nyo, mga kapamilya nyo at saka mga kaibigan nyo, hindi kayo bubulihin sa ganitong ginawa nyo. Dapat talikod sa ating pinaglalaban. Good luck sa inyo. Nakakausap namin yan si Police Master Sergeant Calleja. Si Mga kapuso, nandito tayo sa boundary ng Barangay Malanday at Tumana dito sa Marikina City. Kung makikita nyo sa akin likuran, halos apaw na yung creek na ito, palabasan na ito dito sa may Marikina River. Ang problema itong pumping station ng DPWH. Ang problema, nakatiwangwang lang ito at halos ilang taon na rin na hindi gumagana. Malaking tulong daw sana na mapahupas itong naiipong tubig na ito dito. At yung baha doon, problema, ilang taon na daw simula nung ginawa ito ng DPWH ay hindi pa rin daw ito formal na ito-turn over at nagagamit. Kaya ang resulta, apaw pa rin po itong creek na ito. At yung ilang mga residente dito sa Tumana at Malanday ay patuloy na binabaha kapag nakakaranas po ng tuloy-tuloy at malalakas sa pag-ulan dito sa Metro Manila. Ito po yung pumping station. Makikita nyo parang bagong pintura pa eh. Pero hindi raw po yung gumagana at nakikita nyo, naipon na lamang yung mga basura dito. Hindi po gumagana itong pumping station na to na dapat po sana yung naiipong tubig na ito ay umaagos po palabas sa Marikina River para hindi po sana bahain yung mga residenteng naninirahan dito sa mababang lugar dito po sa may boundary ng Tumana at ng Malanday dito sa Marikina City. Mga kapuso, nandito naman tayo sa pumping station dito sa Barangay Tumana. Kung makikita ho ninyo, medyo maliit ito kumpara dun sa may boundary ng Tumana at Malanday. At kung mapapansin po ninyo, bago naman yung pintura dito sa pumping station na to. Pero ay na rin dito sa Marikina LGU, hindi pa rin po ito operational at hindi pa formal na ito turn over po sa lokal na pamahalaan ng Marikina. Nanawagan na po si Marikina Mayor Mancho Toro sa DPWH at sa kontratista. Ito pong may proyektong ito na sana daw po ay ayusin na sa lalong madaling panahon. Ito pong pumping station na to na minsan daw po simula nung ginawa hindi nila napakinabangan para po sana makatulong sa paghupa sa baha dito po sa mga mabababang lugar sa Marikina City. Mahalaga na sana na i-involve sa city para kami na talaga yung nag-operate. Every time may ganito na umaabot na doon sa critical level yung ilog, may tendency talaga na papasok na yan, magba-backflow na yung tubig sa ating mga low-lying areas. Anong epekto sa inyo mga residente dito? Ay, babain kami. Dapat yan, gumagana yan. Pag napuno na kami ng tubig ulan dyan sa loob, ng iwahig, ipapump sana yan ng Palabas. palabas sa ilog. Matagal na bang natapos to? Matagal na. Kaso hindi gumagana. Ayun lang, hindi pala gumagana yung pump. Samahan mo ako ngayon at bukas sa bawat hakbang ng aking paglalakad. Kapag mahina at wala nang lakas, ikaw ang sandala ng pusong